morning po. Dito po kami sa farm. At ito pong farm na ito ay sari-sari nga po nakatanim. May rambutan, lansones, marang at saka po itong mga durian. Bukod nga po doon mayroon pang mga avocado, lakatan na saging. Yan. Nakakatuwa po itong farm na ito at kung makikita nyo dito mga halaman, lalong-lalo nga po ang lansones na duko, ay talaga pong napakabata pa or napakababa pa po ng puno ay namumunga na. At makikita nyo po kung gaano karami ang bunga niya. Natin mo naman. Ito na po yung puno ng duko na di umano, sabi nga po nung may-ari, ito ay nasa 8 to 9 years na patatlong beses na nga po siyang namumunga. At makikita niyo po yan, ito po ay kahit bilangin natin ay talaga po libo-libo po, libo-libo ang butil na bunga niya. So yun nga lang po, ang pagkakaiba nga lang po ng duko, ito po pagka hina-harvest ay hindi po sabay-sabay. At tulad nga po niyan, may nakikita tayong malaki, may maliit. So hindi po nagsasabay-sabay ang kanyang hinog. Pagka po siya ay naputi na, yung katulad nitong malalaki na to, pagka po siya ay lumaki at pumuti, yan po ay hihimayin natin isa-isa. Hindi po kumpara ng native na sa luwig po natin kinukuha. Yan po ang pagkakaiba sa duko. Hindi po siya nagsasabay-sabay ang hinog. Kaya maganda po ito para sa akin ang duko. Dahil kung isang halimbawa sa unang harvest mo ay mababa ang presyo, so may aantay natin yung maliliit pa. At yun may posibilidad na gumanda ang presyo at mapasulong natin, mapabenta natin sa mahal. Nakaka-miss po pagkagarni ang puno ng lansones. Ay sa estimate ko po ay mga nasa 100 kilos. Estimate po yun. Posible pong sumubra, posible pong kumulang. So yun po ang sinasabing kahit nga po bata ay makakapitas dahil napakababa. Simula sa puno, ilang dang ka lang. Yes, simula sa lupa, 1, 2, 3, 4, 5 dang ka lang eh. Grabe na ang bunga. Imagine po pagka po tayo may 1,000 puno nito, talaga pong malaki nga po magiging income ng isang farmers pagka ganito po ang kanyang mga tanim. Kumpara nga po sa Mindoro, talagang yan, ganyan po ang mga puno ng lansones sa Mindoro. Bukod nga po doon ay meron pa silang mga yung matatanda ng puno, malalaki na po. Talaga pong kung magbigay ng bunga ay merong 500 kilos, ay umaabot pa nga po ng 1 tonelada o 1,000 kilo. Kaya ito pong lansones ay napakagandang itanim para sa akin. At ito po ay matagal ang buhay. Matagal natin pakikinabangan, talagang 100 years inaabot po yan. Lalong-lalo na nga po ang native. Mga ika nga po yung nagiging centennial na. Dahil nung ako po ay maliit pang bata, doon sa maliit na farm nga po ng aking ama, mayroon po lansones doon na ako po ay natatandaan ko noon, ako ay mga 7 taon pa lamang. So nakakaakyat na nga po. Ayun po lansones na yun ay mahigpit ng mamunga noon, ay hanggang ngayon po ay namumunga pa eh. Ay ako po ay 50 years old na ngayon. So ibig sabihin, yun ay humigit kumulang na sa siguro mga 80. Yan, pababang 100 taon na. Kaya napakaganda po ng puno ng lansones. Matagal po ang pakinabang. O tayo ay maiinip dahil maghihintay tayo ng 7 to 10 years. Pag native naman po ay naabot ng 15 years. Pag nag-umpisa naman po ay yan nga po, yearly tayo i-income sa lansones. Sana nga po ay yung may mga malalapad ng farm
ay ito po ay isa nyong invest ang puno ng lansones. Talaga pong malaki po ang nagiging income dito. Dahil kaya ko po nasasabi ay doon po sa mga na-encounter ko na mga napapakyaw ko na lansones farm na hindi lang naman po 1 taon or 5 taon akong namamakyaw, napakatagal na po, ay marami po akong nakikita na lansones na malaki nga po ang nagiging income dahil ako nga po ang nabili. Kaya ako nga po inaamay sa katulad na may mga farm na malalapad na ang tanim nga po yung lansones. Ayun po ang mithi ni Kabiyahero. Talaga lang pong siguro hindi pa swerte. So balang araw po ay sana'y matupad natin yung mga pinapangarap natin na magkaroon tayo ng farm na malapad. At higit ang tanim natin ay mga lansones. So yun po, kaya ko nga po ibinidyo itong lansones na ito ay para nga po yung iba na makakapanood na mahilig nga po sa pagtatanim ay sila po ay magkaroon ng inspiration para nga po sila ay magkaroon ng interest pala na magtanim ng ganitong puno ng lansones. Talaga pong ito po ay maituturing dito sa amin na gintong prutas. Dahil ito po ay malakas pagkitaan unang-una katulad nga po sa ating mga laborers. Malaki po ang kanilang kinikita. At doon na rin po sa mga may-ari ng lansones farm ay talaga pong masasabi kong malaking income. So yun po, hanggang dito na lang po at sana po ay na-amaze kayo sa video natin. Maraming po salamat, God bless at ingat po tayo lagi. So yun po, huwag po natin kalimutang i-like, share and subscribe ang ating channel Biyaherong Batanggenyo po, at huwag po natin kalimutang i-click ang bell para nga po updated tayo sa ating mga video at makita nyo po yung mga parating nating mga kapaki-pakinabang, maraming matututunang video sa ating gagawin. So hanggang dito na lang po, God bless, bye bye.